sa pinakahuling datos ng Family Health Survey ng National Statistics Office, 11 hanggang 12 nanay ang namamatay kada araw dahil sa komplikasyong dulot ng hindi maayos sa pagbubuntis at panganganak. Isa sa mga sinawimpalad na ito, ang ina ni Baby Charlie Sauro. Mahigit 5 buwan pa lamang siya noong pumanaw ang kanyang ina. Ngayon, iba't ibang komplikasyon sa kalusugan ang iniinda ng sanggol. Narito po, tunghayan ninyo ang kanyang kwento. Animoy buto na binalot ng balat, kalunos-lunos ang kondisyon ni Baby Charlie. Halos gahin lalaki lang ang kanyang mga braso at binti. Hindi mo nga aakalaing magdadalawang taon na siya. Ang kanyang pagyak, doble kirot para sa kanyang lola. Kahit 60 taong gulang na si Lola Aida, siya ang bumabalikat ng responsibilidad sa bata. Hiwalay na kasi sa mister ang pumanaw na anak. Kung ano siya kapayat nung ipinanganak siya, bumalik ganun na kapayat hanggang ngayon. Mahirap po kasi nahihirapan ako mag-alaga. Hindi ko alam anong gagawin ko. Pag walang gatas, konti na lang yung gatas, tapos wala akong inaasahan na pambilis sunod. Naglulugaw na lang ako. Since maraming problema yung bata, bukod sa nabanggit kong pamumutla niya, severe malnutrition, pulmonya at pagtatae, meron din siyang infection sa tenga. Ang pinaka-priority namin sa ngayon is yung i-address natin yung pagiging tuyot ng bata. Hiwalay na rin sa asawa, si Lola Aida. 100 piso kada araw lang ang kita niya sa pagbibenta ng gulay. Ito ang ipinamumuhay niya sa 2 apo at sa 2 pang nag-aaral na anak. Kahit gustuhin, hindi tuloy niya magawang ipagamot si Baby Charlie. Ang hirap siya at saka naninilaw at saka namutla na siya. Sabi ng doktora, huwag mo nang hayaan na may mangyari pa. Diretso mo na siya sa ospital. Kaya binigyan niya ako ng recommendation na ito. Kaso nga, wala nga akong pera, wala akong pamasahe. Dapat na confine kami nung 1 araw pa. Kaso, wala nga akong pamasahe. Ang pera ko, na lang, benching ko. Ngunit masela na ang kalagayan ng bata at nangangailangan ng agarang atensyon. Nung nakita ko kasi yung bata, sa aking pananaw, urgent na siya. If hindi agad natin na-address yung infection sa bata, maaari itong kumalat sa buong dugo. Pwede rin siyang mag-septic shock na tinatawag. Yung dehydration natin, pag hindi natin na-address yun, maaring pumalya ang bawat organs ng katawan niya. And eventually, baka hindi natin mahabol, pwedeng ikamatay din ng bata yun. Sa mga nanonood, kasi nung may gininto ang puso, humingi po ako ng tulong para sa apo ko dahil wala naman po akong kakayanan na maipagamot talaga siya. Maraming salamat po kay Dr. Caroline Reyes. Kasalukuyan pong nasa National Children's Hospital si Baby Charlie at ayon sa kanyang doktor, mahabang proseso ng gamutan ang kailangan ng bata para maagapan ang kanyang kondisyon. Kinakailangan po ni Charlie ang ating tulong. Para po sa mga nais maghandog sa kanya, maaari po kayo magsadya sa aming tanggapan o magdeposito sa aming mga bank account o sa anumang sangay ng Cebuana Luwalier o mag-log on sa www.kapusofoundation.com.